Bahagyang nanahimik ang mga team sa pang-apat na araw ng free agency. Kaya based sa mga recent signings and trade, ito yung top 5 teams na dapat mong abangan sa 2025 to 2026 season. Pero bago ang lahat, honorable mention muna, ang Los Angeles Clippers. Nakita natin last season na nagtapos sila bilang panglima sa mahigpit na Western Conference. Pero parehas lang sila ng record ng number 4 Nuggets at number 3 Lakers. Sa huling part ng regular season, pinakita nila kung gaano kalakas ang healthy Clippers team at ang higpit ng depensa nila sa pangunguna nila Kawhi Leonard at Ivica Zubac. Pero ngayon, nagdagdag pa sila ng Brook Lopez sa team. Hindi ko alam kung sino ang magiging starting center sa pagitan nila ni Zubac, pero mas nakakatakot kung magsasabay silang dalawa sa ilalim. Punta na tayo sa una sa listahan. Sa top 5, ang Atlanta Hawks. Kadami ng rumors about sa pagtitrade ng team kay Trae Young at nalalapit na pagre-rebuild ng team. Mukhang hindi yun ang nangyari base sa kanilang recent move. Sa pagkuha nila kay Nickel Alexander Walker, Luke Kennard at Kristaps Porzingis, nagpapakita to ng kanilang kagustuhang makipag-compete next season. Especially dahil medyo maluwag ang East ngayon dahil sa injury ni Tyrese Haliburton at Jason Tatum. At syempre sa pangunguna pa din ng kanilang kapitan na si Trae Young, defensive anchor Dyson Daniel at ang sophomore first overall pick na si Zachary Risacher. Habang sa top 4, San Antonio Spurs. Mukhang tapos na ang rebuilding stage ng Spurs dahil next season, meron na silang veteran point guard ni Aaron Fox. Hinug na si Victor Wembanyama at ang Rookie of the Year Stephon Castle. At may bata pang inaasahan na malaki ang iaambag sa team na si Dylan Harper. Exciting panoorin ang batang team na to dahil parang meron na silang bagong version ng Parker, Duncan at Ginobili. So, let's see. Top 3, Denver Nuggets. Matapos ang kanilang kampyonato noong 2023, magkakasunod na pagkabigo sa playoffs ang inaabot ng Nuggets. Pero ngayong paparating na season, mukhang binalik na nila ang kanilang naging formula noong championship year nila. Dahil bukod sa meron silang Jokic, Murray, Brown at Gordon, uli nilang binalik ang kanilang defensive guard Bruce Brown at ngayon may kasama pang Cam Johnson. At dagdag na din ang maaasahang backup big na si Jonas Valanciunas na literal na pang starting center ng ibang team. Pero dahil dyan, singit ko lang na parang gustong umalis agad ni Valanciunas sa Denver para maglaro sa Greece. Sa team ng Panathinaikos Athens. Bakit? Alos pareho lang naman ang kikitain niya. Pero sa Greece, walang federal tax, state tax, agent fees, union dues o kahit ano pa. Sa Greece, 13 million euros ang offer. Mas maliit sa kontrata niya sa Denver. Pero at least, yung 13 million euros, wala nang kaltas yun. Take home pay na kumbaga. Isa pang dahilan ayaw niya ata maging backup center. Sa overseas, superstar treatment agad siya doon. So, tingnan natin kung ano magiging desisyon ni JB sa mga susunod na araw. So, next. At sa top 2, Dallas Mavericks. Sa kabila ng mga injuries last season, pumalag at pumasok pa din sa play-in ang Mavs. Patunay lang to na hindi lang kay AD o Kyrie pwedeng manggaling ang opensa. Madaming pwedeng mag-step up. Lalo na ngayong paparating na season kung saan pwedeng healthy na si AD. May pansamantalang kapalit si Kyrie with D'Angelo Russell. Kompleto sila sa sangkap from small to bigs. May Klay Thompson, Najee Marshall, PJ Washington, Jaden Hardy, Caleb Martin at ang pinakainaabangan na lahat, mas trending pa sa Paris Diwata ang number 1 overall pick na si Cooper Flagg. At pag bumalik na si Kyrie Irving, mukhang mahina na ang West Finals sa mga to. Pero tignan pa rin natin dahil napakadaming magaling ngayon sa West. At sa top 1 na dapat abangan, ang Houston Rockets. I'm sure, again, sisingilin na naman ng mga fans si Kevin Durant sa pagsali niya ulit sa isang contender na team. Hindi na naman siya bibigyan ng karapatan matalo. Hahanapan na naman siya ng championship nang hindi kasama ang Steph Curry. Pero sa bagay, sa roster na meron ng Houston Rockets ngayon, mukhang injury lang ang pipigil sa team na to. Sa team na may KD, Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Fred VanVleet, Cam Whitmore at Dorian Finney-Smith, mukhang isa sila sa mga pwedeng mag-dethrone sa defending champs OKC Thunder. So tingnan natin kung matatranslate nila yung lakas nila sa papel sa tunay na laro. O matutulad lang ang Houston Rockets sa mga pinanggalingan na team ni KD na Phoenix Suns at Brooklyn Nets. Pero para sa'yo, sino-sino pa ang mga team na dapat abangan next year? Bukod sa mga nabanggit ko, may iba ka pa bang napipisal na magsha-shine next season? Comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe o follow at always stay clutch. Peace!